Eto na tiyan niyang mayor. Celia, nagkulang ba ako sa mga anak ko? Po? Matagal ka na dito. Nakita mo kung paano ko pinalaki ang mga bata. Nagkulang ba ako sa kanila? Napakabuti niyong ama, Mayor. Hindi ko yun nararamdaman. Nang hindi sinipot ni Luke ang kasal niya, at umalis ditong tangay-tangay ang pondong gagamitin ko sana sa eleksyon. Wala ko ibang sinisi kundi sarili ko. Dahil ako nagpumilit sa kanyang makakasal sa isang Montemayor. Para lalong lumakas ang kandidatura ko. Mayor, huwag niyo nang pahirapan ang sarili niyo. Matagal niyo nang pinagsisihan ang bagay na yan. Akala ko sa pagbalik niya, mababawi ko uli ang mahabang panahong nawala sa amin. Pero ngayon, hindi ko alam kung siya pa rin ang anak ko. Celia. Hindi ko siya matingnan kanina. Tapos lolo, kinain ng dinosaur yung lalaki. Kinagat siya sa ulo. Tapos sabi daw naman ng asawa ng lalaki, "No! No!" Saan ba napanood ng sining yan, ha? Ay, nako, Dad. Napupuyat yan kakapanood ng DVD. Good morning. Mauna na po ako. Merong PTA sa eskwelahan ni Max eh. Pero mami, di pa ako tapos. Di ba sinabi ko sa'yo maaga kang gumising? Halika na, malilate na tayo. Dad, magkita na lang tayo sa munisipyo, ha? Sasabay na rin ako. Nagpatawag ng emergency meeting ang governor. Let's go. Dad! Ang bag niyo. Naiintindihan mo ba yung sinasabi ko, Eusebio? Eusebio? Huh? Pero, anong kinalaman ng anak ko sa pangangampanya natin? Para ka namang bago ng bago. Para namang hindi mo alam ang kalakaran ng eleksyon dito sa atin. Lahat ng maaari nilang ibato sa'yo, ibabato nila. Masira lang ang pangalan mo. Ginagawang katatawanan ng mga taong pagdating ng anak mo, si Luke, Eusebio. At kung hindi tayo gagawa ng hakbang ngayon, pwede itong gamitin ng mga kalaban natin para siraan ka. Ang buong partido. Matagal akong naglingkod sa bayang ito. Kahit anong paninira ang gawin nila, walang maniniwala sa kanila.
Huwag kang pakasisiguro. Mabilis makalimot ang mga tao. Matagal mong hinintay itong posisyon ko, Eusebio. Wala naman ako ibang gustong paglipatan ng pamumuno ko kung hindi ikaw. Ayokong masira ang latang ito dahil lang sa hindi tayo nag-iingat. Gobernador. Hindi ko alam kung magagawa ko ang gusto niyo. Nagampanan mo na ang tungkulin mo kay Luke bilang isang ama. Mas kailangan ka na mga kababayan natin ngayon. Max? Ano nangyari sa'yo? Ano? Nakipag-away ka na naman, ano? Di ba sinabi ko sa'yo, huwag mong papatulan yung mga klase mo? Lumalaki kang pasagulero, ah. Tinutukso nila ako eh. Sabi daw nila, hindi na babalik si Daddy. Sabi daw nila, hindi ako mahal ni Daddy. Anak, hayaan mo na yung mga klase mo, naiingit lang yon. Gusto mo bukas ibibili kita ng bagong toy? Ayoko ng toy, gusto ko si Daddy. Max, di ba? Nasira yung Game Boy mo, ibibili kita ng bago, ha? Ayokong Game Boy, gusto ko si Daddy. Max! Hindi ka pa talaga titigil. Naririndi na ako sa'yo, ah. Gusto mo malaman kung nasaan ang daddy mo, ha? Gusto mo? Ha? Ate, tama na yan. Kung makialam, Nasasaktan na yung bata. huwag mo akong tuturuan kung paano ko didisiplinahin ang anak ko. Ano ba alam mo, ha? Kung yung sarili mo nga, hindi mo nirespeto, eh. Hoy, tumingin ka na ba sa salamin? Nakita mo na ba kayo na itsura mo? Yang ayos mo, yang pananamit mo, yang pagmumukha mo. Nakakasuka ka. Connie, Luke, ano ba nangyayari sa inyo? Magkapatid kayo. Wala ho akong kapatid. Yeah! Ay, nagluto nito. Ang sarap. Ay, hindi ako. Si Luke. Paborito mo raw yan eh. Kaya, nagluto siya para tanghalian niyo. Connie, anak. Ang lahat naman na ginagawa ng kapatid mo para magustuhan mo siya. Bigyan mo naman siya ng pagkakataon. Yeah, sana huwag na lang kayo makialam. Sa tinagal-tagal ko ng pagsisilbi rito sa inyo, itunuring ko na kasi kayong parang tunay ko ring anak. Yeah. Yeah, intindihin niyo rin ho ako. Hindi ganun kadali para sa akin ang patawarin si Luke. Kasi, wala namang inisip yung taong yun kundi ang sarili niya eh. Tulad niyan. Akala ba niya, porke ipinagluto niya ako ng paborito kong ulam, may mapapatawad ko na kagad siya. Bakit kasi hindi kayo mag-usap? Ano ba may tutulong ng pag-uusap namin? May babalik ba nun si Mami? May babalik ba nun ang asawa ko? Connie, anak, hindi
hindi naman lahat na nangyari sa'yo, dapat mong isisi kay Luke. Bakit hindi? Sino mo sisisihin ko? Sarili ko? Ang Diyos? Yeah. Lahat po ginawa ko para sa pamilyang to. Pati responsibilidad ni Luke, inako ko. Minsan nga, hindi ko na nga alam kung paano ko hahatiin ang katawan ko eh. Kung nandyan sana si Luke, siguro mas humaba pa ang buhay ni Mami. Siguro hindi ako iniwan ng asawa ko. Anak, bakit mo ginagawa yan? Naku, hilig ko talaga to, Yaya Celia. Alam mo ba, nung nasa Japan ako, ang dami-dami kong alagang bonsai. Oo nga, pero kasi mga alaga yan ni Connie eh. Walang ibang humahawak dyan. Baka mamaya mag-away na naman kayo. Bakit pag galit na galit siya sa akin, Yaya Celia? Pagpasensya mo ng kapatid mo. Alam mo, magmula nung umalis ka, siya na ang ginawang kanang kamay ng daddy mo sa pagpapatakbo sa negosyo ninyo, maski wala siyang alam. At nung mahalal ang daddy mo, lalong nadagdagan ang responsibilidad niya. Kasama na dyan yung pag-aalaga kay Mami. Oo. Hindi niya iniwanan ng mami mo. Nang lumala ang Alzheimer's nito at naging violente siya, andun lang siya sa tabi niya. Isa nga ring dahilan yun kung bakit nawala na siya ng oras sa sarili niyang pamilya. Kaya ba sila naghiwalay ni Luis? Hindi sila naghiwalay. Biglang naglaho si Luis. Libing ng mami mo nung sumama siya sa ibang babae. Hindi biro ang pinagdaanan ng kapatid mo. Kaya anak, ikaw na sana ang bahalang umintindi sa kanya. Sige, dito na lang yan. O, sige na. Mayor, kadarating lang ng mga ito, oh. Bukas na raw isusunod yung iba. Mukhang ang bata nyo dyan, no? Siguradong panalo na kayo. Bukod sa gusto kayo ng mga kababayan natin, suportado pa kayo ni Gov. Sa ngayon, Ho? Anong ibig niyo sabihin? May iba na bang sinusuporta si Governor? nagkamali ako, Celia. Hindi ko dapat ipinalam kahit kanino na dumating si Luke. Sinasabi nila ngayon na makakasira daw siya sa kandidatura ko. Gusto nilang lisanin ni Luke ang probinsya. Gusto nilang paalisin ko ang sarili kong anak. Hello, Abet. Nakuha mo ba yung text ko? Magkita tayo bukas ng hapon sa terminal, ha? Akala ko kasi matatanggap ako ng pamilya ko, eh. Wala na pala akong lugar dito.
Ikaw na lang ang tanging kakampi ko, Abet. Luke, kakain na. Tatawagan na lang kita ulit, ha? Bakit ka nag-iimpake? Aalis na ako dito, Yola Celia. Bakit? Yun naman ang gusto nila, hindi ba? Ano ba pinagsasabi mong bata ka? Tigil mo nga yan. Ako. Narinig ko yung pag-uusap ninyo. Alam ko naman, marami akong nagawang mali sa buhay ko eh. Pero ang pagkatao ko, kung ano yung itsura ko, yun lang ang nag-iisang tamang nagawa ko sa buhay ko. Kahit pagtawanan nila ako, kahit kahiya nila ako, dito ako masaya. Kung hindi nila matatanggap yun, wala na akong magagawa.